24/7 customs clearance, koleksyon sa buwan ng Mayo at ang nasamsam na mahigit 13 million pesos na halaga ng iligal na droga sa Pasay. Yan ang ating tatalakayin kasama si Attorney Vincent Philip Maronilla, Assistant Commissioner at tagapagsalita ng Bureau of Customs. Attorney Maronilla, magandang tanghali po. Magandang tanghali, sir, at magandang tanghali po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa program, sir. Attorney, unahin po natin yung 24/7 custom clearance operations na inyong ipinatupad. Gaano po kalaki ang magiging epekto nito sa compliance ng Customs Bureau sa direktiba ng Pangulong Marcos Jr. sa mas agresibong pagbabantay ninyo? Mas makakabilis po nito, no, yung aming pagpaproseso. Ang mangyayari po kasi, mas spread out yung dating 5 araw lang, no, na regular processing namin into 7 days. Tapos madadagdagan din po yung oras ng pagpaprocess. Dati po, kapag may Sabado at Linggo at pag may mga holiday, sinusubukan din naman namin itong 24/7 operations na to through skeletal forces, no. But this time po, sa kautusan ng Pangulo, nagiging full-time complement po, no, ng mga tao namin. Kumbaga, mangyayari po, 3 8-hour shift ang mga tauhan ng Bureau of Customs. So, total complement po yan, 24 hours, 7 days a week, ang magiging pasok ng aming tauhan at pati na rin po ang pagpaproseso ng mga imported goods. So, mas spread out po yan, mas mapapabilis po ang ating processing times. At the same time po, no, mas mapapaganda rin, matutulungan natin yung ating mga importers pagdating sa pagpaplano ng kanilang mga imported articles, no. Kumbaga, hindi na po nila aalahanin ngayon na paano pag dumating yan on a holiday o kaya on a weekend at may ipit dahil nga walang processing sa mga araw na yan. So, through that, sir, it is going to be very responsive to the needs of our businessmen. And of course, the Bureau of Customs supports this very brilliant idea by the President and his order to implement a 24/7 processing of all imported shipments by the Bureau of Customs. So, Attorney, kahit po holiday, katulad ngayon, Independence Day, at tuloy-tuloy pa rin po yung clearance operations? Yes, ma'am. We now have personnel complement sa Bureau of Customs that importers can actually lodge and have their shipments released, at least po sa customs level, no, ng pagpaproseso. Pero nakikipag-coordinate na rin po kami doon sa ibang mga ahensya at ibang private ports operator natin, no, na kinakailangan para sa pag-release din itong mga shipment na to, no, na dapat po ay sundan nila, no, itong pag-shift ng Bureau of Customs to a 24/7 processing time. So dapat din po yung ibang ahensya at iba pong private entities that are involved in the release of goods should adopt so that tuloy-tuloy po yung paglabas ng mga shipments ito. Pati po yung mga tracking, no? May mga off days po yan mga yan, so kinakailangan din po namin mag-coordinate sa kanila para sabihin sa kanila that they should also revise their schedules to conform with the 24/7 shift in processing of the Bureau of Customs. Alright, so bukod po dito sa 24/7 na clearance operations, ano pa po ang hakbang ng BOC para maging mas efficient at malinis ang serbisyo po ng inyong ahensya? At ano naman po yung naging reaksyon nitong mga private entities o yung mga iba pong mga ports, no, dito po sa sinasabi niyong 24/7 na operations? First, we're also digitizing our processes, ma'am, no? So that kung ano man po yung malaking naitulong nitong 24/7 processing, mas mapapabilis pa po, no, at mas magiging convenient para sa ating mga stakeholders once we're fully digitized. And that has been the priority of the President and the priority of Commissioner Bian Rubio na talagang i-fully digitize yung aming mga proseso. In fact, the Commissioner just came from a 3-day meeting, no, ng lahat ng customs head ng ASEAN. And one of the main topics that he spearheaded there, of course, is the collaboration and digitation of all documents of ASEAN member nations, no, pagdating sa customs processing. So magiging single document po yan. So mapapabilis din po ang proseso ng mga imported goods galing sa ating mga kapitbahay sa ASEAN, no. So ganun po ang magiging epekto yan. So we're digitizing it, and in the process po, nagkakaroon kami ng streamlining ng aming mga pagpoproseso.
Pagdating naman po sa mga stakeholders namin, of course, they welcome itong utos po ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun lang po, may mga ilan silang concern that we're also addressing, no? And we're telling them that ang utos po ng Pangulo dito ay immediately dapat maipatupad to. So we're expecting the other agencies and other private sector partners to conform and to adopt to this new system that the Bureau of Customs is going to implement. Opo, attorney, sa ibang usapin naman po, no, mula sa inyong report, muli pong nalagpasan ng inyong kagawaran ng inyong monthly collection ngayong buwan ng Mayo. Gaano po kalaki yung naging koleksyon at ilang porsyento po ang itinaas nito kung ikukumpara sa parehong buwan ng nakaraang taon? Malaki po, no? Malaki po yung aming ginump, no? Sa ngayon po, humigit kumulang mahigit 10 bilyong piso na po, no, ang aming surplus pagdating dyan sa collection mula po ng simula ng taon na to. I think we're about 14 billion up, no. Pero pinagsisipagan pa rin po namin, no. We're not yet satisfied with the level of collection that we're getting. Sabi nga ho ni Commissioner Rubio dun sa aming weekly Execom, no, he expects all our ports to have collected more, even if we already met the target, at may surplus po nga kami ngayon na buwan na to at ngayong buong taon na to, no. Ito po yung paghahanda namin dun sa ibang mga slow months na maaari namin ma-experience. At the same time, kung ano man po yung masusurplus namin, no, alam po namin na magiging malaki ang tulong na ibibigay nito sa pananalapi po ng ating gobyerno. Saan po karamihan nagmumula ang ganitong kalalaking koleksyon at paano po ninyo naisa sa katuparan ang mas malaking koleksyon mula po sa original na target ninyo? Usually, meron kaming mga binabantayan ng mga high-value goods and top imported goods. Kasama na po dyan ang mga importation ng bigas, pati po ng mga steel products, sasakyan. Siyempre po, one of the main drivers ng ating collection is yung tamang pagbubuwis po at yung volume ng produktong petrolyo, no? Isa po yan sa mga binabantayan namin. More than that, ma'am, on a weekly basis, the Commissioner looks into the values declared, yung mga value po, no, na dinideklara ng ating mga importers pagdating sa kanilang imported products. Ito po kasi yung nagiging basihan para sa pagbubuwis natin para sa imported products. We make sure na hindi po nadadaya ang gobyerno, no. We also make sure din naman na hindi rin naagrabyado yung aming mga stakeholders. So it's a balancing act that he's doing, and because of that, nagkakaroon po ng kumpiyansa yung ating mga stakeholders na magparating ng mga imported goods. At the same time, nape-prevent po niya yung mas malaking leakage na maaaring mangyari, no, pagdating sa collection na to. And because of those weekly monitoring and some of the policies that the Commissioner has been implementing, makikita naman po natin, no, since he assumed office last year, lagi naman pong nami-meet ng Bureau of Customs ang aming target at surplus din po kami last year. And for the first 5 months of this year, surplus po kami sa aming collection target. Attorney, dito naman po sa inyong nasamsam na mahigit 13 million pesos worth of illegal drugs sa Central Mail Exchange Center sa Pasay. Ano po ang deklarasyon ng parcel na ito at ano po yung klaseng ng droga ang inyong nasamsam? Meron po kaming nasamsam na mga ecstasy at ketamine po, no. Mahigit 5,000 piraso po, no, ng ecstasy ang aming nasabat at mahigit kumulang 400 piraso ng ketamine naman, no, ang aming nasamsam, no. At itinago po to through mga canned goods, declared as canned goods, na nakita namin, no. Galing po to sa bansang Denmark, no. Kumbaga party drugs po to, and some of the sources nitong mga party drugs na to ay ang bansang po yan. Kaya madalas po, profile namin yan at nababantayan ng aming mga examiners at natatag po, automatic po yan, natatag yan ng mga aming X-ray risk managers, no, para po makita natin yung images. Ang mga X-ray naman po natin pagdating sa ating mga paliparan, meron na po tinatawag yan na material discrimination capability. Meaning po, kapag idinaan namin ng isang bagay o isang gamit sa X-ray na ginagamit ng Bureau of Customs, nagkakaroon po ng pag-iiba
nagkakaroon ng determination ng kung anong klaseng produkto yan based sa kulay na lumalabas dun sa X-ray image. So, nade-determine po namin kung organic product yan at kung yung shape niyan ay sa aming artificial intelligence network na aming X-ray system ay dati nang nakikita bilang possible image ng illegal drugs. May na-identify na po ba kayo kung sino ang nagmamay-ari ng parcel at ano po ang susunod na hakbang at kaharapin po ng consignee nitong package na ito? Ma'am, may na-identify na po kami. No? We just can't reveal the personalities yet because there's still a follow-up operation relative to this particular shipment para po makita at mahuli natin kung sino talaga lahat ng may kinalaman sa pagpapating nitong shipment na to. Attorney, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Unang-una po, humihingi po kami ng suporta sa ating mga kababayan. Lalo na po na magkakaroon po ng 24/7 shift sa operations ng inyong Bureau of Customs. Magkakaroon po ito may magkakaroon po kami ng dry run sa bukas, Thursday, para po makita yung aming mga flaws at ano pa yung kailangan namin i-improve. Sa pagpapatupad po nito, syempre magkakaroon po ng konting birth pains, but we assure them that the Bureau of Customs will work very fast and in addressing those initial tweaks that we need. At ito naman pong gagawin natin na to, sa utos ng Pangulo para po sa ikabubuti ng ating mga negosyante at ultimately para sa ikabubuti ng ating mga kababayan, na talagang sila naman ang end user nito mga imported goods na to. So, hingi po kami ng suporta sa inyo at makakaasa po kayo lagi na ang inyong Bureau of Customs sa pamumuno po ni Commissioner Bienvenido Rubio ay committed po na pagbutihin ang aming proseso at pagsilbihang mabuti ang ating bayan. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Vincent Philip Maronilla, Assistant Commissioner at tagapagsalita ng Bureau of Customs.